Dito. Amen. Kaya dadako tayo sa ating scripture today, no? Bago tayo manalangin, basahin muna natin. Tayo tumayo, mga kapatid, no? Yan. Yun ang ating scripture today, no? Sabi diyan, no? But someone will say you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. 26, for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Hallelujah, no? Napakaganda yung salita ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, tayo ay yumuko at manalangin. Ihanda ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Yes, hallelujah, Lord. We thank you, Lord God, sa dako na ito, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon God, sa oras na ito, Panginoon o God. Lord, use me, Panginoon o God, sa iyong kalahatian, Panginoon o God. Lord, idwell mo, Panginoon o God, ang Holy Spirit upon me, Panginoon o God. Nawa ikaw ang manguna, Lord, hindi ako, Panginoon o God. Nawa, Panginoon o God, gamitin mo ako mightily, Panginoon o God. Ikaw po ang Diyos na dumadaloy para sa aming buhay, Panginoon o God. Lord God, nawa, Panginoon o God, itong salita mo, Panginoon o God, para sa amin, Panginoon. Nawa, maitanin namin sa parte at bahagi ng aming puso, Panginoon, na ikaw ang manguna, Lord, sa daluyan na itong pagpapala, Panginoon o God. Lalo na po, Panginoon, nanonood online, Panginoon o God, at on-site, Lord. Nawa, ma-encourage sila, Panginoon o God, kung anumang pinaparating mo na salita, Panginoon o God. Lord, binabalik lang namin ang pinakapatas na papuri, parangal, pagdakila, at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. No, we know that everyone who pass, napakaganda ng ating mensahe ngayon, no? Na nakikita natin kung meron ba tayong panampalataya o meron ba tayong mga palataya, gawin ito natin na may gawa. Amen? Dapat natin gawin na may gawa tayo, mga kapatid, no? For all His teaching on grace and the foundational theology of salvation by faith alone. No? Naalam naman natin, no? Yung salvation, yung grace ng ating Panginoon ay alam na natin na tayo ay naligtas na. Amen? Pero Paul was also committed to this idea. No? Ang ating si Paul na nag-commit din sa kanyang idea, mga kapatid, no? Then perhaps Paul most famous passage on salvation by grace alone, not by works. No? Sinasabi dito, no, ni Paul na by salvation, by grace alone, and not by works. Dahil sa grasya ng ating Panginoon, tayo ay naligtas. Amen? But sabi pa, immediately describe the faith that will indeed be hard and work. No, kailangan din natin gumawa, kumilos, para tayo ay makapaghayo. Amen? Sinasabi ito, agad niyang inilarawan ang isang pananampalataya na talagang magiging masipag sa paggawa. Amen? Kaya nagkaiba sila, si James at Paul. Di ba? But by works, by faith natin, paano naman gagalaw yung faith mo kung wala namang gawa? Amen? Paano gagalaw yung gawa mo kung wala ka naman panampalataya? Amen? Kaya nga sabi ni James dito, show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Amen? Ipakita mo sa akin. Kasi nga sabi dito, James was apparently dissatisfied with people who talk the talk but never got around to walking the walk. No? They had feelings but no work. No, merong mga tao, meron akong panampalataya. Kahit hindi ako magsisimba, meron akong panampalataya sa Panginoon. Madaming taong ganun. Madaming Kristiyano na nagsasabi na meron silang panampalataya. Pero nga mga kapatid, sa salita lamang. Amen? Kasi sa taong nagsasalita ng usapan, ngunit hindi nakalibot sa paglalakad, nagkaroon sila ng damdamin, ngunit walang trabaho. Amen? Dito natin makikita, kung ikaw ay manampalataya sa ating Panginoon, dapat may kasamang gawa, mga kapatid. Amen? Huwag nating sasabihin lang natin, Christian ako.
Pero namumuhay ka sa kasalanan. Namumuhay ka sa mga kaibigan na dapat ikaw mismo ang humahayo. Dapat ikaw ang mismo ang humahayo sa kanila at pahila patungo sa ating Panginoon. Hindi ikaw yung mahihila. Amen? Dapat nga mga kapatid, kaya nga sabi ng ating pastor nung nakarang mensahe, dapat nakakahawa tayo sa bawat isa sa atin. Kung ano yung nakikita natin, mga kapatid. Para nakita sa ating sarili na, Kristiyano talaga to. Amen? Iba talaga itong buhay ng taong ito. Merong Diyos. Amen? Diba? Kaya nga sabi pa dito, pinapakita ni James dito sa atin, dapat yung panampalatayaan natin, gawin natin ito sa ating buhay din. Gumawa din tayo. Amen? Kaya ang title today, Act in Faith. Amen? Kumilos ng may panampalataya. Dapat kumilos tayo na may panampalataya. Hindi tayo na pwedeng, okay lang. Kahit na magsimba sila nanonood online naman ako. Amen? Kahit manood online ka, makinig ka at ipasok mo sa puso at isip mo yung salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, madaming Christian, maraming believers na nagsasabing mayroon silang panampalataya. Pero nagkukulang Kung ikaw mismo Christian, example, kung tayo ay umaalab, di ba? Pag nawala ka sa alab na yun, nanghihina ka. Amen? Kung wala kang kasama na panampalataya, nawawala yung panampalataya mo. Kasi nga, ito yung mga way ni Satan na ilayo ka sa panampalataya sa ating Panginoon. Amen? Sabi ito, what action is important in faith? Bakit kailangan natin mahalaga ang panampalataya? Dapat yung pagkilos natin, bakit mahalaga ito sa ating panampalataya? Amen? Isipin natin, bakit mahalaga yung pagkilos natin sa panampalataya? Amen? Your faith is truly living when it is shown through action. Amen? Ang iyong panampalataya ay tunay na bubuhay kapag ito ay ipinakita sa pamagitan ng gawa. Amen? Yung panampalataya mo, hindi makikita sa sarili mo kung wala kang gawa. Amen? Kasi nga, nandito ka ngayon, nag-praise and worship ka. Ikaw dyan, nanonood ka. Kasi nandyan yung panampalataya mo. Binigyan mo ng gawa. Amen? Kaya nagtipon-tipon tayo dito. Hindi ito para kay pastor. Para sa ating sarili. Na tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Manumbalik yung relasyon natin sa ating Diyos. Amen? Kahit man gaano man tayo, meron man tayong minsan, pagkakamali man sa ating Panginoon. Pero nandito pa rin tayo, nag-praise and worship sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Kaya nga this church is the hospital sa mga makasalanan. Amen? Huwag natin kaligtaan ang pagtitipon sa ating church na ito. Kaya nga mga kapatid, kung mayroon tayong pagkakataon, umatin tayo. Amen? Kaya nga mga kapatid, dito natin maintindihan kung ano yung faith na meron ka ngayon. Sabi daw, 3 things to act in faith. 3 bagay lang. 3 bagay na dapat kumilos ng may panampalataya sa bawat isa. And number 1, walk with God. Dapat lumakad tayo na may kasamang Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, kung ikaw lumalakad ka walang Panginoon sa buhay mo, madilim. Amen? Madilim yung buhay mo. Pero pag ikaw lumakad sa ating Panginoon, lumiliwanag. Amen? Kaya nga mga kapatid, nakikita natin dito sa scripture na ito, pag tayo ay lumakad na kasama ang ating Diyos sa buhay natin,
gumagaan ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kasi ginabayan tayo ng ating Panginoon. Laging andyan ang Panginoon para sa atin. Sa problema, trials, sa storm ng buhay mo, hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon. No? Kailangan natin lumakad. No? Kaya nga mga kapatid, madaming Kristiyano ang ayaw pa rin tantanan yung makamundo. No? Madaming mga believers na gusto pa rin dito lumakad. Ayaw sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga dito natin makikita, si Jesus ay sufficient lamang. Sapat na ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Pag tayo ay lumakad sa ating Panginoon, mga bagay na mahirap sa iyo ay maging madali sa ating Panginoon. Kung nagtitiwala tayo, yung panampalataya natin sa Panginoon, may kasamang gawa, yung hindi imposible, yung imposible, maging posible sa ating Panginoon. Amen? Kaya ganun po mga kapatid. Kaya nga sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "For walk by faith, not by sight." No? Sapagkat mamuhay tayo batay sa panampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay nating nakikita. Amen? Yung panampalataya natin, dapat nating lakaran yung panampalataya natin, hindi lang sa nakikita natin. Amen? Kaya nga, mga kapatid, kasi nga, hindi tayo naniniwala kasi nga, is believe to, di ba? Sabi nung, to see, to believe. No? Ganon tayo eh. Gusto natin makita agad para tayo ay maniwala. Amen? Pero if you walk by faith, kung meron kang panampalataya, kahit hindi mo makita, nakikita mo dahil kasama mo ang Panginoon. Amen? Sabi ito, Paul wrote the Corinthian church and said, "For we walk by faith, not by sight. And every Christian must choose with what their journey will take." No? Mga Kristiyano, meron tayong mga choices kung saan tayo, yung landas natin. Amen? Sinasabi ni Paul dito sa mga Corinthian church, meron kayong mga choices. Meron kayong mga landas na pwede niyong piliin. Ang sabi dito, the path of life or the path of sight. Saan ba tayo? Pag tayo ay lumakad na kasama ang Panginoon. Amen? Doon sa landas ng buhay. Hindi lang doon sa landas ng paningin lang natin. Kasi dito tayo mapipil. Kung sa tingin lang natin, hindi ako maniniwala, may iPhone yan. Amen? Kung hindi ko makikita. Amen? Ganun ang tao, mga kapatid. For example, sino nakakilala ng yung gumagawa ng malaking barko? Sino ngayon? Si Noah, no? Alam natin, ang buhay ni Noah, bakit ako gagawa ng barko? Wala namang baha. Di ba? Ba't ako, sinabi ng Panginoon, gagawa ka ng barko sa bundok. Amen? Sa paningin nyo, kung ikaw si Noah, ba't ako gagawa ng barko sa bundok pa? Di ba? Noah teaches the walking by faith means obeying even we don't understand. Amen? Dahil sa kanyang panampalataya, dahil nilakaran niya ang kanyang panampalataya sa Panginoong Diyos, by obeying, kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo maintindihan, gagawin mo pa rin. Amen? Kahit nga si Noe, nagtataka siya. Tinatawanan siya ng mga tao. Baliw na ata ito eh. Gumagawa sa bundok pa, hindi sa dagat. Amen? Ang laki-laki ng barkong ito. Pero alam ni Noe, may panampalataya siya sa Panginoon. Alam ni Noe na pag lumakad ako sa panampalataya ng Panginoon, hindi ito maintindihan ng tao.
kung ano yung ginagawa ko. Ganon din tayo, mga kapatid. Ganon tayo bilang isang Kristiyano dapat. Kahit may pinagmumura man tayo doon, pinipersecute man tayo sa labas, kahit hindi nila naintindihan kung ano layunin natin dito sa ating panampalataya natin, tuloy pa rin tayo. Amen? Kung ikaw man nanonood dyan, no, ituloy mo lang kahit may trabaho ka dyan. No? Manood ka. Makinig ka sa salita ng Panginoon. Madaming problema na sa bansang ito. Marami ng mga nag-away-away mga politician. Amen? I know, nandyan ang Panginoon sa kanilang buhay. Pero hindi nila nakikita. Amen? Alam natin, yung paglalakad ni Noe sa panampalataya niya ay nahulugan ng pagsunod kahit na hindi natin maunawaan. No? Para sa atin halimbawa, hindi makatuwirang gumawa ng barko. No? Sabi ko nga, gaya ng ginawa ni Noe nung hindi pa siya nakikita ng baha. No? Talagang hindi makatuwiran. Kung magawa ka ng barko, hindi mo nakikita yung kailan ba dumating yung baha. Amen? Kailan ba ito matatapos? Amen? Pero, dito natin makikita yung panampalataya niya sa Panginoon. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, no, bilang isang Kristiyano, believers man no, sa ating Panginoon, may pinagawa ang ating Panginoon, lakaran natin. Amen? Kung ano yung inutos ng ating Panginoon, by obeying sa ating sarili, dapat maniwala tayo. Huwag tayo mag-double-minded. No? Kung ano yung inutos niya, gawin natin. Lakaran natin. Kasi ang Panginoon po, mga kapatid, kahit ang Panginoon, kung ikaw ay isang bunga, kung ikaw ay ang ating Panginoon yung puno, ikaw ang bunga, maraming magka-harvest. Amen? Yun po mga kapatid. Dapat mga kapatid, tayo bilang kasama ng ating Panginoon, si Kristo naman ay nandyan sa ating buhay. Amen? Pag lumakad tayo, kasama ang ating Panginoon, ang Panginoon, kasama ka din. Amen? Kaya nga ang sabi ng 1 John chapter 2, verse 6, no? He who say, he abides in him, ought himself also to walk just as he walked. Kung tayo daw, mga kapatid, kung sino man nagsasabing nananatili, siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Nakikita yung buhay natin sa pamagitan ng ating Panginoon. Dapat makita yon. Kung ikaw man nagsasabi, nanatili ka sa Diyos, lakaran mo yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya hindi lang dito sa pulpit, hindi lang dito sa church, doon din sa labas, para makita na talagang namuhay ka sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga mga kapatid, we need to walk, not the talk. Hindi lang salita, dapat lumakad tayo na hindi lang salita, dapat may gawa mga kapatid. Amen? Yung panampalataya natin dapat may gawa. Amen? Then number 2, work. Work for God. Amen. Dito madaming mga kapatiran, madaming mga believers. No? Paano ba tayo gagawa? Paano ba tayo magtrabaho sa ating Panginoon? Amen. You see, works are evidence of faith. Naniniwala ba tayo, mga kapatid? Ang gawa ay katibayan ng panampalataya. Kasi nga mga kapatid, pag nagtatrabaho tayo, example sa ating company, pag nagtatrabaho tayo, nakikita tayo sa ating mga boss, dagdagan ko ito ng sahod nito. Amen? Amen? Kaya mga kapatid, nakikita, hindi lang sa ating Panginoon, nakikita ka, nagtrabaho ka, I know, ibibigay yung pagpapala na gusto kung anong mang hinihiling mo at pinapanalangin mo sa Panginoon. Amen? Kaya we work for God. Good works to do not make you a Christian. No? Good works, tandaan natin, good works do not make you a Christian. Amen?
Ang mabuting gawa ay hindi ka gumagawa na sa iyo isang Kristiyano. No, tandaan natin na kahit paanong gawa mo dito, kung wala naman sa puso, sa nguso lang, paano ka matatawag na mabuting Kristiyano? Amen? Dapat mga kapatid, no? Whoever James is saying, you cannot be a genuine believers without a change of life. Amen? No? Hindi ka matatawag na genuine na believers kung hindi nagbabago yung buhay mo. Amen? By works of God, dapat mabago yung buhay mo. Amen? I know mga kapatid, no? Lahat tayo dito, alam naman natin, nagtrabaho tayo, hindi sa ating sarili, kundi sa Panginoon lamang. Amen? Nakikita yung genuine natin, yung totoong paglingkod sa ating Panginoon. Amen? Question, mga kapatid, no? Ano na natin, no? I-quote na lang natin, no? How can we serve the Lord through our ordinary works? No? Paano natin paglikuran ang ating Panginoon sa mga ordinaryong mga bagay ating ginagawa? Amen? How can we serve the Lord through our ordinary works? We can, number one, no, point people to Jesus through our words and good deeds. No? Ituro natin sa mga tao sa ating Diyos, siya ang Diyos sa pamagitan ng ating mga salita at mabubuting gawa. Ganun po mga kapatid, no? Kung tayo bilang isang ordinaryong mga manggagawa ng ating Panginoon, dapat meron din magkabenepisyo sa ibang tao. Hindi lang tayo ang magbenepisyo nito. If we are we observe the Lord, dapat yung iba makabenepisyo din. Amen? And number two, participate with God and His co-workers to meet people needs. Amen? Kailangan natin, bilang isang tayong manggagawa ng ating Panginoon, kanyang katrabaho upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Anong pangangailangan ng mga tao? Yung spiritual life nila. Amen? Hindi natin magagawa yon, hindi natin kaya natin gawin na sila ay mabago. Yung pangangailangan nilang, yung spiritual life na ay patay na, dapat natin buhayin. Amen? Dapat i-encourage natin sila para yung kailang buhay ay mabago. Amen? Ganun po magtrabaho sa ating Panginoon. And number three, brings God's presence into every sphere of life. No? Dalhin ang presensya ng Diyos sa bawat lugar ng buhay. No? Dapat dalhin natin yung presensya ng Diyos kahit saan man sulok, mga kapatid. Amen. Kahit saan man tayo ina-assign ng bawat isa sa ating mga company. No? Ilagak natin yung presensya ng Diyos, no, sa pamagitan ng ating mga gawa. Amen? Kaya nga, napapalad ng ating kapatid na si Kuya Ray, no? Nagpapalitan lang pala sila, no, ni Ate Bren. Yung dati, papunta ni Ate Bren doon, siya yung nag-repair. No? Amen? Then, dating ano naman ni Kuya Ray dito, si Ate Brenda naman. Amen? Kaya ganun dapat tayo, magtutulungan tayo. Amen? Kaya nga mga kapatid, no, dapat sa paggawa ng ating sa paggawa sa atin, no, sa ating Panginoon, dito sa panampalataya natin, dapat magtulungan tayo. Hindi tayo mag-iinggitan. No? We are workers of the Lord. Huwag tayong magpataasan. Pastor nga siya, di ba? Itong pastor, ano, magaling naman, no? Yung ganun ba? Merong ganun eh. Amen? Nagpapataasan ng kanilang mga kahit hindi karapat-dapat nilalagay. Amen? Kaya mga kapatid, no, huwag tayong ganun. Huwag tayong maghilaan pababa. Hilaan tayo pataas sa ating Panginoon. Amen? In Colossians chapter 3, verse 23 to 24, and say, no, and whatever you do, do it heartily as the Lord, not to men. No? Kung ano man yung gagawin natin, dapat sa ating Panginoon lamang.
hindi sa tao. Kung ano yung ginagawa natin ito, kasi napapagod tayo minsan Amen? Huwag mo tignan yung pumapalibot sa iyo. Tingnan mo yung Panginoon. Kung ikaw nanghihina, mayroong tayong Panginoon at nagpapalakas sa iyo. Amen? Huwag natin tignan yung kapatid natin. Huwag natin tignan kung ano yung kahinaan ng kapatid. Tignan natin yung kalakasan ng Panginoon para maging mahawa din siya. Amen? Pinapakita sa atin dito, knowing that from the Lord you all will receive the reward of the inheritance for you are served the Lord Christ. Amen? Sabi dito, sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglingkuran ninyo at alahanin ninyong pagkakaluban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Mga kapatid, hindi masasayang yung mga ginagawa natin dito. Yung puyat mo, amen? Yung pagod mo papunta dito sa church, hindi masasayang. Kaya nga sabi kanina ni Ate May, your labor is not in vain. Amen? Kaya mga kapatid, huwag tayong mapagod sa Panginoon, sa paglingkod ng ating Panginoon, sa pagtrabaho sa ating Panginoon. Kung ano yung binigay niya para sa atin, gawin natin buong puso. Gawin natin ito, ikaw naman ang makabenepisyo at marami pang magpakabenepisyo. Amen? Kaya nga, ipakita natin, tayo ay isang panampalataya, gawin natin para sa Panginoon, hindi lang sa tao, mga kapatid. Gawin ito natin. Tandaan natin, lahat ng ating gagawin ay para sa Panginoon. Kung magtrabaho man tayo sa bawat company natin, hindi ito para sa boss ko, para sa Panginoon. Amen? Ganun po mga kapatid. Kasi nga kung sa tao tayo tumitingin, nanghihina tayo. Kahit pa anong trabaho, kahit pa kunti yung oras mo trabaho, kung sa tao ka lang na tumitingin, nanghihina ka. Pero kung inilagay mo yung pagtatrabaho mo sa Panginoon, hindi ka mapapagod. Amen? Kasi binibigyan ka ng lakas ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi ko kanina ni Ate May, binalik ko lang. Amen. 1 Corinthians chapter 15, verse 58 say, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Hallelujah, Napakaganda, nireveal na kanina ni Ate May, pero pinapahiwatig sa ating Panginoon. Yung paggawa natin, yung pagsaserve natin sa Panginoon, hindi masasayang. Hallelujah. Kasi nga, mga kapatid, yung pinaghirapan natin, yung pinagpuyatan natin araw-araw, yung pinagpuyatan natin every Thursday, hindi masasayang dahil ang Panginoon bibigyan ka ng reward. Amen? Kaya mga kapatid, tandaan natin, magtrabaho tayo, hindi sa tao, kundi sa Panginoon lamang. Amen? And number 3, last, witness for God. Amen? Bakit yung witness? Saksi. Kahit na dapat maging saksi din tayo kung ano yung ginawang kabutihan ng ating Panginoon. Kasi nga, kung hindi tayo naging saksi sa anong ginawa ng Panginoon para sa atin. Kasi nga sabi, blessing lang yung ginagawa sa akin ng Panginoon. Yun lang ang tinitignan mo. Yun lang ang tinitignan mo sa buhay mo. Yung success, yung blessing na dumating. Pero hindi mo tinitignan kung ano yung ginawa ng Panginoon, yung paghihirap mo, yung problema mo, hindi mo tinitignan. Kasi blessing yung gusto mong gawin lang makita. Amen? Gusto mo blessing lang lamang. Dapat maintindihan po din natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon, ikakabuti po para sa atin yun, mga kapatid. Kung hindi natin pagdaanan yun, hindi tayo tinitest ng ating Panginoon, maramdaman natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Di ba? Pag dumaan tayo sa mga pagsubok, dumaan man tayo sa ating storm sa buhay natin, doon natin maramdaman yung kapangyarihan ng Panginoon. Dapat maging witness tayo sa bawat isa sa atin. The duty of Christian to take part in the life of the church impels them to act as a witnesses. Ang tungkulin ng isang Kristiyano ay makibahagi sa buhay ng simbahan ay nag-uudyok sa kanila na kumilos bilang saksi ng Ebanghelyo
No? Gospel of the obligation that flow from it. No? Dapat tayo maging saksi. No, mga kapatid, kung ano yung pinaparating na salita ng ating Panginoon, dapat natin tignan. No? Kaya nga, sabi nga, Jeremiah 29:11 lang yung ko eh. Na-memorize verse ko eh. Amen? Kasi laging gusto na yun eh, yung blessing lang dumadating eh. Amen? Tingnan din natin kung ano yung pinaparating sa atin ng Panginoon. Para maintindihan natin kung ano talagang gawin ng Panginoon sa akin. Amen? So sinabi pa dito, this witness is transmission of the faith in words and deeds. No? Nakukuha ba natin, no? Ang saksing ito ay isang paghatid ng panampalataya sa mga salita at gawa. Amen? When act in faith, we are witness. No? Nandiyan ang Panginoon sa ating buhay. No? Siya yung maging saksi. Tayo ay maging saksi kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon. Minsan nakakalimutan natin ang Panginoon. Minsan nakapokus lang tayo sa bagay na gusto lang natin. Hindi sa bagay ng ating Panginoon. Kaya nga, pinapaalala lagi natin sa ating Panginoon, nandito ako, kasama mo ako eh. Pero hindi mo ako nakikita. Saan yung panampalataya mo? Di ba yung mga disciples? Kasama na nila yung Panginoon, pero natakot pa rin sila. Amen? Sa bagyo na yun. Kasama mo na yung Panginoon, natakot pa kayo. Amen? Ganon tayo eh. Pag mayroong dumating sa atin na bagyo, takot na takot tayo. No? Akala natin hindi tayo makakalusot. Kasama ating Diyos, pinapalahan na tayo, kasama niyo ako. Kahit anong laban sa buhay, nandito ako. Sabi ng Panginoon sa atin. Lagi nating isipin ang Panginoong Diyos ay palaging nandyan sa buhay mo. Amen? Kaya nga pinapalaanan tayo ng Panginoon. Sabi sa Isaiah chapter 43 verse 10, "You are my witness, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Before me, there was no God formed, not shall there be after me." No? Lagi tayong pinapalahanan ng Panginoon na nandyan ang ating Panginoon. Siya yung nagbibigay lakas para sa atin. Sabi nito, ikaw ang saksi ko, pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at mananalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Walang nauna at wala ring papalit. No? Mayroong iba. No? Nananalig pa rin sa mga, nakikita ko yung sa Quiapo, yung sinusulat, di ba? Mayayaman ka. Tinitingnan na yung ano eh. Di ba? Yung palad mo. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, para maunawaan natin, tayo isang lingkod ng ating Panginoon. Para maintindihan natin na hindi siya nagbabago para sa atin. Amen? Hindi nagbabago. Hebrews chapter 13 verse 8. Ang sabi doon, Jesus, today and forever. Unchangeable God. Amen. Ang hindi nagbabagong Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga pinapakita sa atin dito na huwag tayong titingin sa kung anong meron nakikita natin. Tignan natin ang Panginoon kasi hindi siya nagbabago. No, amen? Kahit na lumipas man ang taon, nandyan pa rin ang Panginoon para sa atin. Amen? The warning sa atin. Satan's greatest weapon is man ignorance of the word of God. Ang kanyang weapon. Ang ginagawa ni Satan sa atin, ginawa tayong ignorante sa salita ng Panginoon. Maging kamangmangan ka. Gusto ni Satan, lukuhin ka, lituhin ka, pinipigilan niya yung panampalataya natin sa ating Panginoon. Ganun po ang gawa ni Satan. Kaya nga mga kapatid, we have cellphone, nandyan na yung cellphone. I-set natin to notification, yung Bible natin. I-set natin, anong oras ang gusto mo, basahin yung devotion mo. Nasa iyo, ibinigay na ng Panginoon.
Pero yung iba, yung nag-open, notification, Facebook agad. Amen? Dapat peace, the book of the Lord. Amen? Kaya nga na mga kapatid, Satan, ito yung weapon niya sa atin. Nalukuhin tayo, ipakita sa atin na walang Panginoon. Kung meron kang palampalataya, nilakaran mo ito, may trabaho ka sa ating Panginoon to serve the Lord. Hindi ka maluloko ni Satan. Kasi nga, you are in faith sa ating Panginoon. Amen? Kaya tayo tumayo, basahin natin yung conclusion natin. Ito nga, sinasabi ka kanina, na tapusin natin kung ano yung pinapahayag sa atin na mensahe nito. Sabi yan sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. By grace, you have been saved through faith. And that not yourself is the gift of God. Not of works, lest anyone should be boast. For we are His workmanship, created in Jesus Christ, for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Kaya ipinapaalala sa atin ni Paul, kahit nga mga kapatid na tayo ay lumakad, nagtrabaho sa ating Panginoon, anong sabi sa verse 9? Sabi sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang dapat ipagmamalaki ang sinuman. Amen. Kahit na lumakad man tayo, huwag tayong magpamalaki. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon, we are saved. Amen. Kaya dapat mga kapatid, kung meron man tayong faith sa atin, gawin ito natin. Kasi nga, binigay natin, undeserved favor na tayo. Kahit na hindi ka karapat-dapat, ibinigay pa rin ng ating Panginoon. Ibalik natin yung faith natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Tayo po ay manalangin pang wakas. Hallelujah, Lord. Yes, Lord God, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lord, we thank you, Lord, for this message, Panginoon, O God. Thank you, Lord God, na ipinaalala mo, Panginoon, O God, kung paano kami kumilos, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Lord God. Lord God, panatilihin mo kami, Panginoon, O God, sa iyong paanan, Panginoon, O God, sa iyong kamay, Panginoon, O God. Lord God, we need, Lord God, yung i-grow mo, Panginoon, ang aming panampalataya, Panginoon, sa iyo, Lord. Ang bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na dakila sa lahat, Panginoon. Ikaw yung Diyos nagpapaalala sa amin na hindi ka nagbabago, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, sa dako na ito, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran, Panginoon, O God, online, Panginoon, O God, na walang sawang sumusuporta, Panginoon, O God. Nandyan pa rin, Panginoon, kahit malayo man sila, Panginoon, O God, bagkus, Panginoon. Nandyan yung puso nila, Panginoon, O God. Lord, abutin mo sila, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, O God. Lord, nawa, ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Hindi iyong sarili lang namin, Panginoon. Na gumagawa kami, Panginoon, O God, dahil kakabuti namin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gumagawa kami, Panginoon, dahil sa iyo lamang, Lord. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na dapat paglingkuran, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon, O God. Lord, thank you, Lord God. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, O God, dahil sa iyong anak na si Jesus Christ, Panginoon. Salamat sa grace, Lord God. Nandito kami, Panginoon, nagpupuri, Panginoon, O God. Thank you, Lord God, sa pagbabayad sala sa amin, Panginoon, O God. Lord, we thank you, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, O God. Lord God, I pray, Father God, sa mga kapatiran, Panginoon, O God, na may sakit, Panginoon, O God. I pray, Father, to be healed, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. Lord, I pray, Father God, na mga pamilya namin, Panginoon, O God, sa bansang Pilipinas, Panginoon. I pray na patuloy mo sila, Panginoon, gabayan, proteksyonan mo, Panginoon, O God. Lord, lalo na po kami, Panginoon, O God, dito sa bansang Middle East, Panginoon, O God. I pray, Father God, sa bawat isa, Panginoon. Nawa, Lord God, ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang manguna, Lord, sa kalakasan, Panginoon, O God, na hindi kami paghinaan, Panginoon, kahit malayo kami sa aming pamilya, Panginoon, O God. Lord, ikaw yung aming kalakasan, Panginoon, sa aming trabaho, Panginoon, O God. Ginagawa namin yung trabaho namin,
hindi sa aming mga boss, Lord God, hindi sa mga tao, Lord God, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Lord, we thank you sa panahon, Panginoon. Thank you sa oras, Lord God. Lord, I know, Father God, na madami ka pang mensahe na ibabahagi, Panginoon, para sa amin. Para maintindihan namin kung gaano ka kabuti at mapagmahal na Diyos, Panginoon, sa aming buhay. We thank you, Lord God. Binabalik lang ang aming pinakamatas na papuri, parangal at pagdakila at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.